Send the light, the blessed gospel light. Sa umagang ito, narito po ang ating quotation. We are living in the last days and never know when Jesus will come. Tomorrow may never come. Don't wait until it's too late to get right with God. Now is the time to turn your life ever to God. Opo, mga kapatid, tayo ay nabubuhay na sa huling mga araw at hindi natin batid kung kailan babalik ang ating Panginoong Yesus. Bukas ay maaring huli na, kaya wag na po nating hintayin pa na tayo po ay mahuli sa biyahe ng sa langit at tayo ay maging ganap, maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ito na ang panahon para ating isuko at isurrender ang buhay natin. Yan ang isang bagay na tayo ay magiging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Yung isuko po natin ang ating mga buhay sa ating mahal na Diyos. Good morning, good morning, good morning po sa lahat po ng mga early riser sa ating pong circle of viewers sa umagang ito. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid, sa pagkakataon na tayo po ay muling magkasama-sama sa ating pong devotional time. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa panibagong buhay at bagong araw sa atin, araw po ng Miyerkules. Yan, araw po ng Miyerkules, ika-18 ng buwan po ng August. Yan. Kumusta po kayo, mga kapatid? Tayo ay dadako ngayon sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, mapagpala po naming Ama. Isa pong kagalakan sa bawat isa sa amin na sa kabila po na malalayo po ang isa't isa, kami po ay pinagkalooban mo ng pagkakataon upang kami po ay mag-aral ng inyo pong mga salita. Dakilang Diyos, dalangin ko po, naway ipagkaloob mo po ang kabiasnan sa bawat isa sa amin. Gabayan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang maunawaan po namin ang inyo pong mga salita. Pagpalain mo po ang lahat po ng aming po mga kaibigan, mga kapatid na nakakonek po ngayon sa programang ito, na sama-sama po kaming nagpapaabot at nagpapahayag ng aming papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. At pagpalain po ang lahat ng mga tahanan na kung saan ay napapakinggan ang inyong pong mga salita. At patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at ang inyong bendisyon ay gawad sa bawat isa sa amin. Pagpalain din po ang mga gadget na aming pong ginagamit, signal, power. Tulungan nawa po, Panginoon, na maging maayos ang lahat upang maayos po namin tanggapin at marinig ang inyo pong pabalita sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin na ng alang po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po muli, mga kapatid. Sa umagang ito, ang ating pong paksa ay may pamagat po na Press Together Now. Ayan. Sama-samang magpatuloy ngayon na. Napakaganda po ng ating pong paksa sa umagang ito at ang ating pong susing talata ay ginamit po ang talata hango po sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 12. Ang talata po ay 25. Ganito po ang wika ni Apostol Pablo sa atin sa wikang English, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Ayan. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkakaisang o magkasing-isang pag-iingat sa bawat isa o sa isa't isa. Ito po ang isa sa magandang illustration na ginamit ni Apostol Pablo
upang ilarawan ang iglesia, mga kapatid. Ang iglesia, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung inyong babasahin, mga kapatid, from chapter 12 verses 12 at patuloy hanggang 25, inilalarawan po, ginamit po ni Apostol Pablo yung analogy ng anatomy and physiology ng human body, mga kapatid. Iba-iba po ang bahagi, no? Ang sangkap ng ating pong katawan. At ang lahat ng mga sangkap na ito lamang pong ating mga daliri, hindi po pare-pareho, mga kapatid. Ano? Hindi pare-pareho po yan. Yan ay mga sangkap ng ating katawan at iba-iba ang kanila pong tinatawag na function. Mayroon po tayong mga inner organs sa ating pong loob ng ating katawan. Ang lahat po yan ay simultaneously and harmoniously, mga kapatid, ay gumagawa at ginagampanan ang kanilang bahagi para sa katawan natin. Alam niyo po, isa pong sakit. Ano yung sakit na autoimmune? Ay matindi po pala itong sakit na ito, mga kapatid. Na yung ating mga hormones, yung sila mismo ang naglalaban-laban. No? May sakit na pong ganyan, mga kapatid. At yan ay talagang pambihira lamang po yan. Mismo sa ating pong katawan ay nagkalaban-laban, nagkakarambol-rambulan ang ating pong mga hormones. Ang ating mga cell, mga good cells natin. Kaya hindi po ganon dapat ang inilalarawan ng banal na kasulatan, kundi ang ating pong katawan na ang ulo, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, at tayo bilang sangkap ng katawan ay kailangan na tayo ay magkasundo-sundo. Ang sabi sa atin dito in verse 12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman kay Kristo. Opo, mga kapatid, ay wala naman pong katawan na yun nga nabanggit ko sa inyo, kapag tiningnan ninyo yung inyong mga kamay, ay yung kanan ay pipintasan mo, at yung kaliwa ay pupurihin mo. At ganun din po, sasabihin ng sabi ni Apostol Pablo dito, hindi po pwedeng makapagsabi ang mata sa kamay, o kamay, hindi kita kailangan. Maging yung bibig, hindi po makapagsabi sa ibang sangkap ng katawan, hindi kita kailangan. No. Ang lahat pong yan ay magiging malusog ang ating pong katawan kapag ang lahat ng ito simultaneously and harmoniously sila po ay nagpa-function ng maganda. Pansinin po ninyo, mga kapatid, kapag ang isang bahagi ng ating katawan o sangkap ng ating katawan ay nagkaroon po ng sakit o karamdaman, yan po ang buong katawan ay magkakaroon ng sakit. Kapag ang mata ay naging malabo, mga kapatid, apektado ang buong katawan. Kapag ang paa ay naging apektado, ganun din po, mga kapatid. Kaya nga, ito ay inilalarawan yung pagsasama-sama, yung unity, yung pagkakaisa. Kaya ang sabi po niya sa atin, huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan. Kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Sapagkat kung magkakaroon ng pagsasama-sama ang buong iglesia, ang mga kapatiran, ay mayroon pong tinatawag na kalakasan. Mayroon pong kapangyarihan, mga kapatid. Mayroon pong lakas. Subalit, kapag ang iglesia ay nagkakahati-hati o nagkakabahagi o nagkaroon ng tinatawag na faction o division, mga kapatid,
ay marami po ang idinudulot na negatibong mga resulta, no? At yung imahen ng iglesia kung saan ay nakatayo o nakatatag ang imahen ng iglesia sa komunidad ay hindi po maganda. No, hindi po maganda ang imahen kapag ang mga kaanib ng iglesia ay nagkakahati-hati o nagkakabahagi, ang sabi niya dito ay may kahinaan. Mahina po mga kapatid. Hindi lamang po mahina, baka mapintasan pa po tayo. No? Ang atin naman po kasing iglesia, yan ay ang mata ng lahat ay nakatingin sa atin. Kaya nga't kapag ang isa ay nakagawa ng pagkakamali, ang bukang bibig na sinasabi ng mga tao at naririnig natin ay, sabadista pa naman yung mga yan. Di ba? Isa lamang ang gumawa, o dalawa, o tatlo, dawit na po, napipintasan ang buong iglesia, mga kapatid. Kaya kapag ang mga naniniwala sa katotohanan ay nagkakaisa, nagbibigay sila ng influensya. Kita nyo mga kapatid, yan po ang naidudulot, isa sa malaking naidudulot na kapag ang mga naniniwala sa katotohanan. Kapag ang bawat miyembro ng iglesia ay nagkakaisa, ito po ay nagpapahayag ng isang influensya. No? Maigi itong nauunawaan ni Satanas. Kita nyo mga kapatid, dapat maging aware po tayo na sa ating pong kalagitnaan, kapag tayo ay nagmamahalan, kapag tayo ay nagkakaisa, kaya sikapin po natin na ma-maintain ito, mga kapatid, sapagkat alam ni Satanas, nauunawaan po ni Satanas ito, na hindi kailanman siya mas determinado kaysa ngayon na pawalang bisa ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdudulot ng kapaitan at pagkakagulo sa bayan ng Panginoon. Lalong-lalo na sa ating pong kapanahunan ngayon, mga kapatid. Mayroong pinost itong si Sister Sister Bilba. Hindi, yung nasa Amerika. Nakalimutan kong pangalan. Yung si Satanas, mga kapatid, ay parang leon, no? Parang leon na umuungal na naghahanap ng masisila niya. Ang sabi ay hindi na lihim. Nakikita na natin ngayon ang gawa ng kaaway. Nakikita na natin ngayon ang kaaway, mga kapatid. Bagamat ang sanlibutan hindi niya nakikita. Opo, dahil ang sanlibutan ay yan ang domain, no? Yan ang domain ni Satanas, na nagahari si Satanas sa sanlibutan ngayon, at ang binabaka ni Satanas, mga kapatid, ay walang iba kundi yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon at sa kanyang kautusan at mayroong pananampalataya. Yan ang binabaka ang iglesia, mga kapatid. Kaya ang sabi niya dito ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang gawain upang determinado siya, mga kapatid, ngayon, napawalang bisa ang katotohanan ng Diyos. No? Ito, ang sabi sa atin, dahil iba-iba ang ginagamit na kasangkapan ng kaaway. Una, ang mundo ay laban sa atin. Ang mundo, mga kapatid, ay laban sa atin. Ang mga tanyag na mga iglesia ay laban sa atin. Paano nagiging laban, mga kapatid? Opo, yung mga tanyag na mga iglesia, yung mga malalaking mga iglesia ay pinawawalang bisa na po ang kautusan ng ating Panginoon. Dinidisregard na po ang kautusan ng ating Panginoon. Na isasantabi na po, mga kapatid. Ano pa? Ang mga batas sa lipunan ay malapit na maging salungat sa atin.
O, ito po yung darating na Sunday law, ano ho? O, ipatutupad na po sa buong mundo. Ito po'y malapit na. Binabanggit dito na ang batas ng lupain ay malapit na maging salungat sa atin. Paano magiging salungat? Kapag po yan ay inimplement na po na iisa na lamang ang pagsamba na araw na gagamitin sa buong mundo, mga kapatid, ang araw ng Domingo. Tayo, paano tayo? Pinangahawakan nating matibay na yung ikapitong araw ang siyang araw ng pagsamba. Mga kapatid ko, kaya ihanda na po natin ang ating pong mga sarili sapagkat naririyan na po. Narito na, nakabungad na, nararanasan na po natin. Una, ang mundo ay laban na sa atin, ang mga tanyag ng mga iglesia ay laban na sa atin, at ang mga batas ng lipunan ay malapit na maging salungat sa atin. Kaya hindi na po biro-biro ito, mga kapatid. Kung mayroong pagkakataon na ang bayan ng Diyos ay dapat sumulong ng magkakasama, ito'y ngayon na, mga kapatid. Kaya tayo po bilang iglesia, maliit nga po tayo. Pero kung nagkabahabahagi pa, mga kapatid, ay nakakalungkot naman. Ano ho? Kaya nga po, ito na ang panahon na tayo po ay magkaisa na at magkasama-sama upang sumulong ng magkakasama-sama. Ito'y ngayon na, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang mga natatanging katotohanan para sa panahong ito upang ipakilala sa mundo. Nasa atin po, mga kapatid, nasa ating kamay. Ang sabi ni Ellen White, nabasa ko sa kanyang sulat, hawak natin ang tinapay ng buhay sa nagugutom na sanlibutan. Opo. So, ibig sabihin, narito ang mga natatangi, the special truth, mga kapatid, sa panahon natin ngayon na upang ipakilala, upang ibalita, upang ipaalam sa buong mundo ang mga katotohanan ito. Mga kapatid, marami itong mga katotohanan sa banal na kasulatan na tuwiran, deliberately na talagang sinusuway ng maraming mga tao. Nasa atin ang mga natatanging katotohanan para sa panahon upang ipakilala at ipaalam sa mundo. Ang huling pabalita ng awa ay lalabas na. Mga kapatid, yung panawagan, tayo po ay nabubuhay na lamang sa palugit na panahon. Palugit, yung chance na lang po o palugit na lamang ang binigay ng Panginoon sa atin at ang huling pabalita habang bukas pa ang pintuan ng awa, mga kapatid, ay gawin na po natin bilang mga anak ng Diyos at bayan ng Diyos. Nakikitungo tayo sa mga kalalakihan at kababaihan na nakatakda para sa paghatol. Yung judgment time, mga kapatid. Gaano nga ba dapat tayong maging maingat sa bawat salita at kilos sa pagsunod sa ating tularan, na ang ating halimbawa ay malapit o maglapit ng mga tao kay Kristo. Anong pag-iingat ang dapat nating hangarin upang maipakita ang katotohanan? Na ang iba sa pamamagitan ng pangitain sa kagandahan at pagiging simple ay maaring madala upang matanggap ito. Kung ang ating mga karakter ay nagpapatotoo tungkol sa pagpapabanal na kapangyarihan nito, tayo'y magiging patuloy na ilaw sa iba. Mga buhay na sulat, ang buhay natin, mga kapatid, ay tila bagang mga sulat na binabasa ng maraming mga tao. Kilala at nababasa ng lahat ng tao. Sa ating community, mga kapatid, kilala tayo. At nababasa ng lahat ng tao
ang ating mga buhay. Hindi natin magagawang magbigay ngayon ng lugar kay Satanas. Huwag na natin pong bigyan ng lugar si Satanas o pagkakataon sa pamamagitan ng pagtatangi. Sa pamamagitan ng pagtatangi, ng pagkabigo, pagtatalo, at alitan. Yan. Huwag nating bigyan ng chance, huwag nating bigyan ng luwag o lugar, si Satanas na makagawa sa kanyang mga estratehiya, nakagagawa siya sa ating kalagitnaan sa pamamagitan po ng tinatawag na pagtatalo at alitan at pagkabahabahagi. At kaya kapag nagawa niya yan, mga kapatid, magtatagumpay si Satanas. Kaya ang sabi dito, panawagan ay huwag po nating bigyan ngayon. Ang pag-iisa at pag-ibig na iyon ay maaaring umiral sa kanyang mga alagad ay ang pasanin ng huling panalangin ng ating tagapagligtas para sa kanila bago ang kanyang pagkapako sa krus. Sa paghihirap sa krus sa harap niya, ang kanyang inaalaala ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga kailangan niyang iwan upang isulong ang kanyang gawain sa mundo. Kita niyo mga kapatid, mamamatay na lamang po pala ang ating Panginoon. Ang kanyang idinadalangin sa Ama ay ang kanyang mga iiwan na mga anak, mga tagasunod, mananampalataya, ay yung pagkakaisa. Upang maisakatuparan, maisagawa ang kanyang gawain na iiwan sa sanlibutan ito. At salamat sa Panginoon, salamat sa Banal na Espiritu. Ito po mga kapatid, bagamat medyo, sabihin natin medyo mabagal, pero tiyak naman na ang mundo ito ay mababalutan ng liwanag ng katotohanan at matatapos ang banal na gawain ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang pinakamatinding pagsubok ay naghihintay sa kanila. Ngunit nakita ni Jesus na ang kanilang pinakamalaking panganib ay mula sa diwa ng kasakitan at pagkakabahagi. Kita nyo mga kapatid, nakita ng ating Panginoon na ang iglesia ay makaranas ng malaking panganib. At itong panganib na ito ay yung estilo o yung sistema o yung diwa ng pagkakabahabahagi. Alam niyo po, kapag yan ay nagawa ni Satanas at nagtagumpay, ay ang gawain ay magiging ay mapasa sa panganib. Ayan. Kaya ang lahat na nakinabang, nag-enjoy o tinanggap natin sa mga gawain ng mga lingkod ng Diyos ay dapat alinsunod sa kanilang kakayahan na makiisa sa kanila sa paggawa para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. So, tinatawagan tayo mga kapatid, sa lahat ng mga nakinabang, sa lahat na ngayon na i-enjoy natin ang blessing, ang biyaya ng ating Panginoon, ang pagkaligtas ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang sabi ay makiisa sa pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Ito ang gawain ng lahat ng mga tunay na mananampalataya, mga kapatid. Gawain ito, hindi lamang po ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga nangunguna sa iglesia, kundi ang sabi niya dito na dapat ang bawat sa atin na tinanggap natin ang kaligtasan. Ito ang gawain ng lahat ng mga tunay na mananampalataya, ministro at tao. Dapat nilang panatilihin ang pangunahing bagay na nakikita. Lahat ay naghahanap upang punan ang kanilang angkop na posisyon sa iglesia at lahat ay nagtutulungan sa kaayusan, pagkakasundo at pag-ibig. Kapag ito po mga kapatid ay na-materialize o naranasan natin
sa loob ng iglesia. Wow, mga kapatid, hindi lamang po maging masulong, maging magtatagumpay ang gawain ng ating Panginoon sa ating mga iglesia, kundi ito po, mga kapatid, ay prerequisite na dapat makita sa ating kalagitnaan upang tayo po ay mabuhusan ng banal na Espiritu ng huling ulan, ng huling tatak ng ating Panginoon. Kaya be an instrument. Sana maging instrumenta tayo sa pagkakaisa sa iglesia. Hindi po yung tayo po ay magiging mitsa ng maging pagkabahabahagi ng iglesia. Hindi nila pababayaan ang paggawa para sa lakas at pagkakaisa ng iglesia. Maingat nilang paghahandaan ang mga oportunidad na magbibigay daan para sa pagkakaiba't iba at pagkakahati-hati. Yan po ay hango sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 236. Mga minamahal kong mga kapatid, sana po'y patuloy nating idalangin. Bagamat ang ating pong iglesia ay nandiyan ang iba't ibang klaseng mga posibleng magkabahabahagi tayo. Yung mga kultura po natin, yung mga ugali po natin, no? At yung lahat ng yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maaaring maranasan natin ang pagkakaisa. Sapagkat mayroon lamang ho tayong isang Diyos, isang Panginoon, isang bautismo, katotohanan, isang pag-asa, isang kaligtasan. Kaya nga, nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay maging kasangkapan para tumulong tayo sa pagkakaisa ng iglesia. Ang sabi po sa Psalms chapter 133, verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Ang sabi po ni Mother Teresa, only humanity will lead us to unity, and unity will lead to peace. Opo, mga kapatid, ang tanging ang mga tao ang siyang ang siyang makagagawa ng pagkakaisa. At kapag nararanasan at nagkaroon ng pagkakaisa, ito po ay magdadala sa tinatawag na na kapayapaan. Where there is unity, there is always victory. Opo, mga kapatid. Kapag kanya-kanya sa basketball, kapag yung teamwork ng mga player ay maganda, mga kapatid, yan po ay mananalo po sila. Totoo po ito. Where there is unity, there is always victory. Make every effort. Ito po ang panawagan sa atin. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Gawin natin ang lahat ng ating magagawa upang mapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu na sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan. Ang sabi po ni Bahalula, so powerful is the light of unity that it can illuminate the whole world. Opo, mga kapatid, tama po ito. So powerful. Makapangyarihan ang liwanag ng pagkakaisa na ito po ay maliwanagan niya ang buong sanlibutan. So purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po at sana po ay maging instrument tayo ng pagkakaisa sa ating pong kongregasyon, sa ating pong iglesia, sa ating pong community na kung saan tayo ay nabubuhay at naghihintay sa malapit na pagdating ng ating tagapagligtas. Ngayon po, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pong pananalangin. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, sa pananalangin po natin. Marami pong mga prayer request dito at sana po ay kung ano man po ang inyo pong ginagawa,
ang diwa po natin ay sa diwa po ng pananalangin. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sapagkat sa pagtawag mo po sa bawat isa sa amin, kami naging bahagi ng inyong katawan, ng inyong iglesia. Bagamat iba-iba ang aming pong mga prinsipyo, iba-iba ang aming mga kultura, maraming mga posibleng pagkabahabahagi ng iglesia. Subalit salamat, Panginoon, sa binding forces ng banal na Espiritu na siyang nag-uugnay sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, at sana maging intention namin ng bawat isa sa amin ay maging instrument kami ng pagkakaisa, ng pagmamahalan, ng pagmamalasakitan sa loob po ng iglesia. Kaming lahat, Panginoon, tulungan mo po kami na huwag kaming mapasukan o magkaroon ng lugar o puwang ang kaaway, kundi sa bawat sandali, Panginoon, bantayan mo po kami, bantayan mo po ang inyong iglesia. Mahal na Diyos, sa umagang ito, pinasasalamatan po namin kayo sa mensahe na inyo pong ibinigay sa amin. Tulungan nawa po ang bawat iglesia na kung saan kami po ay kaanib. Ang gawain po ninyo ang siyang priority po namin sa lahat po ng aming po mga aktibidades sa aming iglesia. Marami nawa pong mga kaluluwa ang mapaabutan ng pabalita at ang lahat ng mga klase ng mga pangangaral, ito man po ay face-to-face, ito man po ay sa pamamagitan ng mga modernong komunikasyon o anuman pong klase ng pangangaral ng inyong banal na gawain. Mahal na Diyos, pagpalain mo po ang inyong mga anak. Pagpalain mo po ang inyong banal na gawain. Tulungan mo po ang bawat kapatiran po namin, bawat mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa, na nakakalat sa buong daigdig. Ang inyong iglesia, pagpalain po, Panginoon. Ganon din ang iyong banal na gawain. Tulungan mo po, Panginoon, ang inyong iglesia na inyong kinasangkapan upang ibahagi, ipahayag, ipangaral ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Panginoon, sa pamamagitan nawa po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito po'y magkaroon na po ng kaganapan at katuparan upang ang pagdating ng aming manunubos ay amin na pong mamalas. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang aming pong distrito, pinaglilingkuran, ang Arayat District, ang aming pong mga kapatiran sa iba't ibang iglesia, sa araw na ito, Panginoon, sa kanilang paghayo, sa kanilang pong mga gawain, ipahintulot mo pong iparanas mo sa kanila ang inyong pong pagliligtas at ang inyong pag-iingat. Maging ang aming pong ibang mga iglesia at ang aming iba't ibang mga distrito na kinakatawanan ng bawat isa na nakakonek po sa aming programa sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko po na inyong pagpapala ang patuloy na managana sa bawat anak ninyo na nakikinig sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po. Akin din pong idinadalangin ang aking pong mga kapatid, pati na po ang kanilang mga pamilya, mga pamangkin po namin. Dinadalangin po namin ang aming pong mga anak na sa patuloy po nilang pag-aaral at pagtatrabaho, maging malapit po kayo sa kanila, Panginoon, at pagpalain ang bawat isa. Maraming salamat po, Diyos, sa walang sawang pakikisama po ninyo at ngayon aming itinatalaga ang aming pong mga buhay sa iyo po mapagpalang kamay, sa aming pong paghayo, sa aming mga gawain, naway ingatan kaming lubos sa kapayapaan. Ganon din ang aming pong mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, pagpalain mo po, Panginoon, sila sa gabing pagtulog at pamamahinga po nila, kung ang ilan sa kanila ay tutungo sa kanilang mga gawain, Panginoon, pagpalain at ingatan at iligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagtanggap po ninyo at pagdinig ninyo sa aming mga panalangin. Pinasasalamatan po namin ito, purihin ang iyong banal na pangalan, alang-alang po sa pangalan ng aming
Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Naway pagpalain po tayo at ingatan tayo ng ating Panginoon. Mag-ingat po kayo mga kapatid, ha? Prevention, tandaan po ninyo, prevention is better than cure. Ha? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Enrico Meneses, at ang ating po mahal na sekretary dito, Sister Geraldine Miranda Meneses, na nagsasabi po patuloy sa atin mga kapatid, God is good all the time.